power and glory unto the Lord belong. Praise Him, till of excellent greatness. Praise Him, ever and joyful song. Tayo po magalang lumuhod para po sa ating panalangin. Dakilang Diyos, na mahabagin ka sa lahat, Panginoon, pinupulit sila sa baka po namin sa araw na ito. Sa umaking ito, Panginoon, nagpasalamat po kami na naririto kami muli, na nakapagpulit, nakapagsamba sa inyo. Nawa po sa buong araw na ito, sa buong Sabat na ito, Panginoon, inyo nawa kayong pangunahan, ingatan, Panginoon, at ilayo sa anumang mga mapanuksong mga gawa ng kaaway, Panginoon. Nawa po ay ang aming pong isipan ay nakatuon lamang sa inyo, Panginoon. At yun din po, diadalain ko po ang aming mga kapatiran na papunta pa lang dito sa inyo pong bahay-sambahan. Inyo nawa silang pag-iingatan at patnubayan sa kanila pong pagparito. At para makasama po namin sila sa aming pong pagpupurit pagsasamba namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Yesus namin tagapagligtas. Amen. Happy Sabbath sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Ati pong kamayan, yung ating pong mga katabi, bagaman ito yung mga medyo malayo, ay kamayan natin ang ating pong mga kapatabi sa likod, sa harap, ng may bati sa matatamis na ngiti. Ayan. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo'y naririto muli na nagtipon-tipon. Ayan. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Welcome po sa mga bagong dating dyan. Ayan. Happy Sabbath po sa inyo, mga taga-Kaakbayan. Ayan. Mga taga-Kaakbayan ko pala ito. Ayan. Tayo'y magalak, mga kapatid, na nandito at nagpuri sa ating Panginoon. At dapat ang ating pong presensya ay nakatuon lamang sa ating Panginoon at ating mga panandaliang mga suliranin ay ating iwakli at maging peaceful tayo ngayong araw dahil tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon, sa muli, happy Sabbath sa muli, mga kapatid, at magandang umaga. Ang aking pong part sa umagang ito ay sa tagapagpakilala na may mga bahagi ngayon sa ating pong family time. So, yung nanguna po sa ating pong tagapag-awitan, chorister, pinangunahan po tayo ni Sister Beng Ranes. At ang opening song po natin ay makikita sa SDA Hymnal, Praise Him, Praise Him. Ang opening prayer naman po ay dinala sa inyo ng inyong lingkod, Brother J.R. Ranes. At ang presider po ay pinagkaloob din sa inyo ng inyong pong lingkod, Brother J.R. Ranes. At bago po tayo makakarinig ng mensahe para po sa ating pong okay, so atin na pong maririnig ang ating pong mensahe na idadalhin po sa atin ni Brother Ronnie Ranes para po sa ating pong family time. Okay, happy Sabbath po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga kapatid.
Ayan. So, ang bahagi ko ngayong umaga ay magbibigay ng magbibigay ng pang-inspirasyon sa ating pinakaunang bahagi ng atin pong family time worship, no? So, sino sa inyo ang nakapagplano na maagang makarating dito sa simbahan ngayong umaga? Yan, di ba? Ayan. Ang kakbayan ay talagang nakapagplano ito sila. Yan. Nakapagplano dahil kahapon pa lang ay mayroon na i-inform na ang Rampano Church na sila ay paparito. At mga kapatid, ang atin pong mensahe ngayong umaga, tayo ay dapat naka-organize ang ating samba na ito'y nakaplano. Ayan. Ito'y nakaplano na tayo ay maagang makarating sa simbahan sapagkat mayroon tayong family time. Kaya akin pong pasalamatan ang mga piloton sisters na dito silang maaga, no? Mga kabataan na maaga. Salamat po ng marami at sa mga magulang narito na kung saan alas 7 pa lang, no? Alas 7:30 ang sasakyan ni Sir Chad ay paparking na doon sa grahe. So, ang bawat isa sa atin mga kapatid ay nagkakaroon ng improvement sa maaga nating pagsamba. Yan. So, ang atin pong pamilya ay binubuo sa ama, sa ina, at sa mga anak. So, upang ang pamilya ay maitaguyod ang mga anak ng maayos na pagpapalaki at sa espiritual nila na paglilingkod sa ating Panginoon, ay atin po silang sinasama sa ating mga worship sa ating mga tahanan. Kami, habang lumaki kami sa bundok, pag nag-worship na yung aming magulang, alas 4. So pag nag-worship na sila, kakalampagin na yung sahig o kaya yung dingding para makagising na kaming lahat. So, kinakalampag nila. Ngayon, kung ikaw ay hindi pwede, bawal kung hindi mag-attend ng worship ng morning watch, ang tawag namin doon sa amin yan. Pag hindi ka nag-attend ng morning watch, ay talagang pipilitin kang ibabangon. So yung aming nanay ay naghanda ng tabo o kaya pitsil, lalagyan ng tubig. Siyempre, nung araw ay pagod na pagod kasi nagtatanim ng palay kasi yan ang trabaho sa amin. Pagkatapos ay maantok-antok ka kasi maaga, alas 4. Bakit alas 4? Dahil alas 5, aalis naman yung aming tatay para magkuha sa kalabaw kasi magbalsa ng truso ng maagang maaga. So, pipitikin ang iyong mata sa may tubig, yung kanyang kamay, isaw-saw doon sa tubig, ipitik para mawala ang antok. Yan mga kapatid, kaya kami po ay natutong magising ng maaga. So, dahil yun po ang training ng aming mga magulang, ay lumaki din kami na
mayroong magandang pananampalataya. So dahilan sa maganda ang pagka-trend nila sa amin, 10 years old, nagsisimula na kami na magbahay-bahay para mangangaral. So, doon sa amin mga kapatid, medyo maliit lang ang church namin, pero itinuturo yung pagbabasa ng Biblia. Wala kasing cellphone. Noong kapanahonan, walang interruption sa isipan. Kaya, itinuturo din dahil mayroong lagda. Lagda ang tawag sa amin yung manual. Dahil mayroong lagda or manual, kinokopya namin yung mga talata at binubuksan ang Biblia at binabasa, pinabalik-balik hanggang nagiging kabisado. Kaya edad ako ng 10 taon, mayroon na akong doktrina na nalalaman at yung doktrina aking nalalaman, yun yung aking i-share doon sa isang pamilya. Kaya kahit na ibang pananampalataya sila, tinanggap din kami kasi natutuwa sila dahil maliit pa kami, nangangaral na. So yan mga kapatid, hanggang sa lumaki na mayroong totoong takot sa Diyos. Ganyan ang mga magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak upang mapapabuti ang kanilang mga pananampalataya. So kaso ngayon ay mayroon na po tayong cellphone, no, na maaaring kompetensya doon sa mga katuruan ng magulang na dapat natin na sundin. So ganun pa man, ay alam natin ang tama at mali, paano na natin i-manage ang tama na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya higit sa lahat sa mga kabataan, gagawin po natin kasi tayo po sa ating iglesia ay patuloy po nating pinaalaala ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. No? So, ngayong umaga, purihin ang Panginoon sapagkat pinuntahan din tayo ng ating mga student colporteur kasama ng ating leader, si Sir Joseph Estolonio, na kung saan dito ang kanilang assignment ng pagsamba kasama natin sa umaga pong ito. So yung aking maiksing pagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ay hindi ko napahabain upang ang ating pong Sabbath School Department ay magsisimula na. Ang ating oras ay alas 8:30 na. So, marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa atin mga kapatid at happy Sabbath. Bago po tayo magsimula sa ating pag-awitan, magkaroon muna po tayo ng short prayer. Let's pray. Amang banal na mga pinyayin sa lahat, salamat po sa umagang ito niyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-iingat na kayo po ay nakarating dito po sa inyong bahay na ligtas at malayo sa kapahamakan. Sa inyong po pag-awitan, niyo po naman kami pagkalooban ng magandang boses na kami po ay makaawit ng mga papuri sa inyong banal na pangalan. Patawarin niyo po kami kung saan po kami nagulat na kasala sa matamis sa pala na Jesus. Amen.
For our first song, let us sing "O Day of Rest and Gladness" on hymn number 259. 259. For our next song, let us sing Marching to Zion in hymn number 273, Marching to Zion. Love the Lord and let our joy
Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin ang Don't Forget the Sabbath on hymn number 265. Don't forget the Sabbath, the Lord our God hath made. For the weak, the brightness of all your wickedness brings repose from labor, returns of joy divine. Is of light is evening with heavenly shine. Come welcome ever welcome blessed Sabbath day. Welcome, welcome ever welcome blessed Sabbath day. The Sabbath holy and worship Him today. Said to His disciples, I am the living way. If we meet, we follow our Savior here below. Give us up the fountain, for strength's eternal flow. Welcome, welcome ever welcome blessed Sabbath day. Welcome, welcome ever welcome blessed Sabbath day. The sacred pleasure its golden hours will spend. To Jesus, their children's dearest friend. Loving Savior, how good and kind thou art. Precious is thy promise to dwell in every heart. Welcome, welcome ever welcome blessed Sabbath day. Welcome, welcome ever welcome blessed Sabbath day. Tayo pong lahat ay lumuhod para sa ating panalangin. Aming Panginoong banal na nakastaas-taasan, ikaw po'y pinupuri at pinapalasalamatan. Panginoon, kami po ay nagtipon dito sa inyong bahay-sambahan upang magbigay papuri sa inyo sa mga biyayang inyong binigay sa amin sa buong linggo. Panginoon, sana po na ang aming pagsasamba ngayong araw ay patuloy kaming nakapokus lamang sa inyo at hindi sa mga makamundong bagay. Panginoon, salamat po na kami po inyong ginabayan, na kami po ay makarating dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Sana po gabayan nyo rin po ang iba naming mga kapatid na papunta pa lamang sa bahay-sambahan, na gabayan nyo sila ng gaya ng inyong paggabay sa amin. Panginoon, sana po na sa buong araw na ito ang aming matutunan ay maaari naming itatak sa aming buhay sa pang-araw-araw. Panginoon, patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ilo pa aming dalangin sa napakatamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath! Ito po ang pagkasunod-sunod ng ating programa ngayong Sabbath School. Pinangunahan po tayo ng pag-aawitan ni Sister Jasmine and Joyce Ann. Then opening song, Don't Forget the Sabbath. And opening prayer by Brother Robert. Then presider po ng inyong lingkod, Julia Villanueva. Pagkatapos ko po ay makakarinig po tayo ng isang promotional talk na manggagaling kay Brother
Christopher Sabuya. Then special songs by Literature Evangelist Boys. Then testimony ni Brother Rinjan Rao. And special song ng LA Girls. Then testimony ni Sister Chanel. Pagkatapos po nito ay magkakaroon tayo ng lesson review by care group and closing song, closing prayer by Pastor Joseph. So bago po ako maupo, gusto ko pong basahin ang isang verse na makikita sa Psalms 95 verse 6. O come, let us worship, and bow down, let us kneel before the Lord our Maker.
Magandang umaga po sa ating lahat. So ako nga po ang natasan ngayon na mag-testimony sa aking karanasan na bilang isang canvasser po ng Adventist. So ang aking iti-testimony po ang kasama ko ang si Brother June, ngunit po ay wala siya dito. At kasama ko naman po ang isa ding kapatiran na si Pearl. So ang una pong pinuntahan namin ay napunta po kami sa Santa Monica. At ang pagpunta po namin dito sa Santa Monica is meron pong pagpapalan na kahintay sa amin. So nung una po, may na-approach po kami na isang matanda na pero kami po ni-reject niya sapagkat parang hindi po siya interesado dahil kami po yung mga Sabadista at siya po ay INC. Kahit na ipag-pray po ay hindi. Pero bagamat man po na ganun is ang sunod po namin napuntahan ay isang Adventist. Sila Brother Itosis po na kami ay kanyang hinintulutan na magtuloy sa kanyang tahanan at kami po ay pinatuloy niya at pagkatapos po nun ay nag-awit lang po kami at yon. Kami po binigyan niya ng mga referral na pwede po namin kanbasan. So sunod po nun is may nakasama din po kaming mga kagrupo din po namin na kami po ay naghiwalay saglit. Ang plano po sana namin is may magpunta po kami sa Santa Monica Church, ngunit meron daw po kasi doong patay na nagalamay, so hindi po kami natuloy doon. Ang napag-isipan na lang po na magpunta sa New Princesa. So, after po noon na pagpunta namin sa New Princesa, ang isa po naming kagrupo ay naghiwalay na po sa amin sapagkat ay may nakanvasan din po sila. At kami po ay nagpatuloy hanggang sa malapit na po kami sa New Princesa Church. Pagtapos po noon may na-encounter po kami na isang foreigner. So, ang foreigner na ito ay siyang Arabic. So, napakabuti niya po sa amin sapagkat pinatuloy niya po kami at awa ng Diyos ay naka-order po sila sa amin ng isang Natures in a Nutshell. So, ang maikling testimonya ko po ngayon is na kahit gaano po karami ang ating rejection na matanggap na sapagkat alam po natin na hindi lahat ng araw ay meron po tayong order sa canvassing. Meron din pong time na ma-reject tayo, meron din pong time na wala po tayong order, pero sa buti po ng Panginoon na tayo nagtiwala sa Kanya, tayo po ay Kanyang pagpapalain. So, kagaya nga po diba sa Matthew 6 verse 33, For seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito lang pong aking masasabi sa umagang itong pagpalain po tayong lahat.
Magandang umaga po at happy Sabbath. So ngayon pong umaga, ang aking pong bahagi sa Sabbath School program ay ako po ay magbabahagi ng testimony po sa pagka-canvas po namin. So ako po is bago lang po ako nag-canvas, nag-start po ako nung Tuesday na po. So yung unang canvas po namin, medyo kabado pa po ako nun kasi yung mga ano po hindi ko po kilala, and yung kasama ko lang po na kilala ko noon sila Ate Dada po. So, nung nagka-canvas po kami, mayroon po kaming mga nakilalang iba't ibang tao po. So, kung ano yun po namin, mas marami po yung nag-ano po sa amin sa rejection po. So, medyo na ano po kami doon, medyo nalungkot po kami na nung na ano po kami, na reject kami nung ano po. So, yung unang pinuntahan po namin is dito po sa May Rampa na church po. Dito po sa May Rampa na po kami nag-canvas. So, nung araw po na yun, habang naglalakad-lakad po kami, may mga bahay po kami na kinatukan. Yung unang mga bahay po na pinuntahan namin is ayaw daw po nila, pero may mga nakilala kami doon na pinag-pray na lang po namin. Tas yun po. And then nung nasa ano na po kami, mga tanghali na po, nung habang naglalakad-lakad po kami doon, nag-ikot-ikot po kami, may bahay po kaming pinuntahan. Yung bahay na yun po is pinatuloy po nila kami. So, ayun po, dalawa po yun sila. Yung una po, tinanggap po nila kami. Pinatuloy po nila kami sa bahay po nila. Then, yung pagtapos po namin doon, pinag-prepare po namin sila. Then, nung sumunod na bahay naman po is ganun din po. Pinag-pray din po namin. And then, nung sunod po nun, is, nagpunta po kami doon sa may bahay nila. Ante po, nagpahinga po kami doon din. Pagtapos po nun, naglibot po kami ulit nung mga tanghali po ulit. Tapos, yun, nakarating po kami doon. Then, may nakilala po kaming matanda sa daanan po. Then, tanong po namin siya kung gusto niya po ng mga books. Kaso lang po, hindi rin po na-rejected po kami ulit. Then, yung ginawa na lang po namin is, pinag-pray na lang po namin si tatay doon. And then, pagtapos po nun, may suggest po siya na bahay po, which is yung doon po sa may unahan po. Then, di po namin alam na may mga ano po pala doon, na may yung sa may gupad-gupad po doon, nag-ano po kami. Then, pagtapos po nun doon, nagpunta po kami sa mga bahay. And then, nagpunta po kami doon, tapos ang dami pong mga aso po doon, hinabol po kami doon din. Sa awa po ng Diyos, di naman po kami nakagat ng tatlo po kami noon, kasi naghiwalay-hiwalay po kami, hindi po kami nakakaano ng aso doon. Then, ayun po, bumalik na lang po kami kasi kinabahan na po kami, baka mamaya matuluyan na po talaga makakagat po kami ng aso noon din. Nung bumalik po kami doon, nagpahinga po kami saglit. And then, ayun, naglakad po kami doon, papunta po sa kanto. Tapos, ano po, wala po kami mga benta nila at kasi naglakad-lakad kami doon. Tapos nagkwentuhan na lang po, nagtawanan na lang po kami din. Pagtapos po nun, naalala po namin si Tatay po, si Tatay Von po, which is yung nakilala po namin nila Ate Ellen po nung nag-GYD po kami. And then, naisip po namin na puntahan na lang po si Tatay. Tapos po, nung na po kami, nagdaan po kami sa may Balayong kasi doon po nakatira sila Tatay. And then, yun, na lang po kami, nagkanta na po kami ng papuri po sa Panginoon. And, ayun po, pinag-pray na lang din po namin si Tatay Bon. Si Tatay Bon po is, dati po siyang Adventist, pero natiwalag po siya. Tapos, kapag nag-ano po kami, ngayong isang buong linggo po is, nagpupunta na po kami kila Tatay po sa hapon. Tapos, dinala po namin siya nung midweek po sa simbahan. And yun, nakasama po namin siya nun. And, marami po akong natutunan sa pagka-canvas po. So, natutunan ko po na lagi pong nandiyan yung Panginoon po para gabayan po tayo. And hindi po laging madali po mag-canvas po. And sa pagka-canvas po, makakaano po tayo ng mga rejections din po. And
Bago po ako umupo, nais ko pong magbahagi po sa inyo ng isang memory verse po. And kung may mga Bible po kayong dala or electronic Bible po, maaari niyo po akong sundan. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 41 verse 10. Ano po doon, sila po doon. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yeah, I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of righteousness. Yun naman po ang testimony ko ngayong umaga. Marami pong salamat. At muli, happy Sabbath. Feel
how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Magandang umaga mga kapatid. Happy Sabat! Dauluya man. Dasig! When I say dasig, mga kapatid, sagot ninyo, igsuon. Pag sinabi kong igsuon, response ninyo, dasig. Dasig! Igsuon! Amo ana. Kinahanglan, pag araw ng Sabat, dasig Japon ta. So, before ako mag-start, mga kapatid, nais ko lamang i-share itong konting experience. So, last time na mga last year, nag-speaker kasi ako doon sa Kakbayan sa Divine. So, after ilang linggo, si Uncle Ronnie, in-approach niya ako. Sabi niya, Renz, sunod na Sabat, ikaw naman mag-speaker doon sa Rampano. Inaya niya ako mag-speaker dito. Tapos, nung nakaraang buwan, ay nag-church visitation yung mga kabataan dito sa Rampano. And ako yung nag-message sa may AY worship. And sabi ko kagabi, tinatanong ako ni Pastor kung papilian niya daw ako kung ako magsalita sa Divine or ako mag-promotional talk. Then biglang nag-sink in sa utak ko yung sinabi ni Uncle Ronnie na ako daw naya niya ako mag-speaker sa Divine. So sabi ko, sunod na Pastor pag medyo handa na ako. So, ang ating pong promotional talk ngayong umaga is about literature ministry. So, Successful Souls Saving Ministry. So, ang canvassing work, mga kapatid, is napakahalaga para po sa atin. So, ito siya ay, sabi dito, second to none, meaning sinusundan niya ang wala. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, ay siya yung pinakauna sa lahat. So, employed for placing before the people the important truths for this time. So, sabi dito ni Ellen G. White sa Call for Tour Ministry, page 6, thus the message will go where the living preacher cannot go. And the attention of many will be called to the important events connected with the closing scenes of this world's history. So, alam niyo ba mga kapatid na yung mga LE or Student Literature Evangelist ay meron silang nagagawa na hindi nagagawa ng mga layman, mga missionaries. Ano po yon? Ang mga layman missionaries, hindi po nila napapasok ang bangko. Hindi po nila napapasok ang City Hall. Hindi po nila napapasok ang Capitol, mga offices ng mga manager, mga malalaking tao para mag-ministry. So ang nakakapasok lang doon para maghatid ng gospel ay mga student literature evangelist sa pamamagitan po ng pagbibinta ng mga libro. So, importance of the work of the ministry. Many who are hungry for the bread of life have not the privilege of hearing the word from God's delegated preachers. So itong mga hungry for the bread of life, yung mga uhaw sa salita ng Diyos, ito yung mga taong busy sa kanilang gawaing, sa kanilang trabaho, busy sa kanilang gawaing bahay, sa kanilang negosyo.
wala na silang time para magkaroon ng personal devotion kay God. Wala na silang time para makapag-worship, para kilalanin ng gusto ang Panginoon. So for this reason, it is essential that our publication be widely circulated. Ano po ibig sabihin po nun? Ang ating pong mga libro is essential po para po sa atin. Hindi lang po sa ating mga Seventh-day Adventist, kundi para po sa buong mundo. Publication will be widely circulated. So ibig sabihin po, yung mga libro po na hawak po natin, mga NRE, Great Controversy, Desire of Ages, Alpha and Omega, kailangan po natin yan ma-distribute hindi lang po sa ating mga Seventh-day Adventist, kundi para sa mga tao hindi pa nakakaalam ng salita ng Panginoon. Next, a work ordained by God. God has ordained the canvassing work as a means of presenting before the people the light contained in our book. Yung ating mga book na yan, like NRE, Natural Remedies Encyclopedia. Pag sinabing Natural Remedies Encyclopedia, hindi lang yan siya about sa gamot-gamot. Hindi lang yan siya about sa kung paano gamutin ang cancer, gamutin ang dengue, gamutin ang diabetes, lahat pa po, gamutin ang arthritis. Pag binasa niyo po yung Natural Remedies Encyclopedia, sa huli pong after po na how to do, ng cause, symptoms, and kung paano po ang procedure po ng panggagamot, meron po doon last passage which is yung encouragement. Sa encouragement na yun, may nakalagay po doon na isang Bible verse. At yun sinasabi na yung Holy Spirit yung mag-work sa kanila. Once na nabasa nila yung mga libro natin, and once na nakita nila yung isang Bible verse na yun, sila na mismo, yung Holy Spirit mismo yung mag-work sa kanila para isik more deeply yung yung salita ng Panginoon. Canvassers should be impressed with the importance of bringing before the world as fast as possible the books necessary for their spiritual education and enlightenment. So yung mga canvassers sa mga kabataan dyan na walang ginagawa, hindi ba mas maigi na ang ating mga sarili ay paggamit natin sa gawain ng Panginoon at i-share natin at tayo ay magtulong-tulong para ipalaganap ang gospel ng ating Panginoon. All who concentrate themselves to God to work as canvassers are assisting to give the last message of warning to the world. Yung ating pong mga libro na yan po yung tinatawag na mga silent messengers. Kaya nga po sinabi ko kanina, yung mga office na yan, mga bangko, mga central bank, yung city hall, yung capitol na yan, is hindi po yan napapasok ng mga layman para kausapin yung manager at mag-ministry sa kanila. Yung ating pong mga libro, once na i-dispose natin sa kanila, yung libro na yun yung magbibigay ilaw para sa kanila at yun yung gagamitin ng Holy Spirit para mag-ministry sa kanila. We cannot highly estimate this work, for were it not for the efforts of the canvassers, many would never hear the warning. So alam naman po natin na nagsimula ang Adventist dito sa Pilipinas dahil po sa isang canvassers. So, next naman po is yung success. Success is not the result of chance or destiny. It is the outworking of God's own providence. So, once na ating nabenta or na-dispose yung ating mga libro, hindi yun dahil sa magaling tayo mag-sales stock. Hindi yun dahil sa magaling tayo mag-present ng libro. Hindi yun dahil sa magaling tayo makipag-usap sa tao-to-tao, sa manager. Dahil yon sa paggamit ng Holy Spirit sa atin. So ang kailangan lang ay willingness na ipagamit natin yung ating pong buong lakas, buong sarili sa ating pong gawain. The reward of faith and discretion of virtue and preserving effort. So the Lord desires us to use every gift we have. And if we do this, we shall have greater gift to use. So lahat naman po tayo ay meron pong mga talents or gift na binigay, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi naman po siguro maganda na kung yung talent natin sa pagsasalita, talent natin sa pag-aawit, talent natin sa pakikipag-usap sa mga tao, ay hindi natin gagamitin sa gawain ng Panginoon. Ang sabi dito, if we do this, we shall have greater gift to use. So kung wala kang talent sa pag-aawit, once na ginamit mo yung talent mo sa pagsasalita, yung Panginoon mismo yung magbibigay sa iyo or magkakaloob sa iyo ng talent para ikaw ay matuto umawit. So, He does not supernaturally
endow us with the qualifications we lack. But while we use that which we have, He will work with us to increase and strengthen every faculty. So, God does not call the qualifies. He qualifies the called. So, ano pong ibig sabihin po nun? Alam naman po natin sa mga ginamit ng Panginoon noong unang panahon, yung mga tao na So, yung mga ginamit ng Panginoon noong unang panahon ay hindi magagaling magsalita. Like Peter, katulad din ni Pablo, si Pablo ay isang persecutor. So, pero yung Panginoon mismo yung gumamit sa kanya para mag-spread ng salita ng Panginoon. Malapit na po tayo. But every wholehearted, earnestly sacrifice for the Master's service, our power will increase. While we yield ourselves as instruments for the Holy Spirit working, the grace of God's works in us to deny old inclinations, to overcome powerful propensities, and to form a new habits. So, atin pong habang tayo ay mga kabataan pa lamang, malalakas pa ang ating mga buto, meron pa tayong lakas para makipagbahay-bahay, meron pa tayong lakas para magsalita, umawit, ay atin na po itong gamitin sa gawain ng Panginoon. So, sabi dito, sabi ni Ted Wilson, a new year offers a fresh start, a new beginning. It is often a time of reflection on the past and look into the future, hoping for a better year ahead. Yet, unless we begin with God, the author of new beginnings, we have little chances of success. So tayo mga kapatid ay sinasabi natin na kapag dumating na yung alas 12 ng pag dumating na yung New Year, sinasabi natin, ito yung New Year's resolution ko. Magbabago na ako. Magpapagamit na ako sa gawain ng Panginoon. Pero ang sabi dito, unless we begin with God, we have little chance of success. So, to conclude this, habang tayo ay naririto pa sa lupa, habang tayo ay meron pang lakas para gamitin sa gawain ng Panginoon, huwag tayong mag-hesitate na ipagamit ito sa Panginoon. Kasi once na tayo ay matanda na, dito na mag-start, rumupok ang ating mga buto. Hindi na tayo makakapaglakad, hindi na tayo bahay-bahay para mag-share ng gospel ni God. So habang bata pa lamang tayo, habang meron pa tayong kalakasan, do not hesitate to work for God. So, kung iniisip natin na wala naman akong talent sa pagkanta, wala naman akong talent sa pagsasalita, if we work it, pag pinagamit natin yung talent na yun sa Panginoon, yung Panginoon na mismo yung magbibigay o magkakaloob ng napakaraming talents, and yung kaloob ng Panginoon ay ibibigay niya sa ating lahat. So tayo po ay nawa tayo ay na-bless sa ating po Mission Spotlight, at ang Sabat po nawa ay mapanatili nating banal sa ngayon pong araw ng Sabat. Ito lamang pang ating mission. Proceed na po tayo sa ating lesson review by Care Group.
Okay. Ang mga kabataang rampano, dito sila. Kasi mayroon tayong pag-uusap yung mga rampano lang. Dito sa likod, sa group 3. Tapos, dahil sobrang dami ang kabataan, mananatili dito ang mga kabataan. So, dahil dalawang grupo ito, 1 and 2, okay, dito rin ang isang grupo sa likod. So, adjust tayo. So, ating ibibigay ni Brother June Mantala ang group 2. Hindi, siya dito. Okay. Okay, sige, ano na lang. Si ano lang, si... Dito kasi siya eh. Okay. Ito na lang. Pakidala sa lison doon sa likod. Oh. Dito sa likod. Oh. Okay, dito. Ang iba, dito mga kapatid sa group 2, para ang magdala dito sa group 2 ay si Brother Jimmy Salazar. Okay? So, si Sir Chad dito sa 1. Ayan. So, group 3, si Brother George Hamito. Then, yung mga kabataang rampano ay dito tayo, mga kapatid. Yan. Kasi mayroon tayong pag-uusapan.